Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. It's 640 million a month. In a year's time, it's billion plus. Huwag ibubulid ang pamahalaan sa masasama. Ang kapalit o kahihinatnan niyan ay parusa ng Diyos, 640 million pesos a month kamo, plus 2 billion pesos a month kamo sa POGO. Saan napunta ang mga yan at yung mga regular revenues? Wala kang napaunlad kahit isang industry. Ano bang industry ang napaunlad mo o sinuportahan mo? O may naipatayo ba kahit isang factory? At saan napunta yung humigit 7 trillions na inutang mo? Bakit may anomalya pang inimbestigahan sa COVID-19 at iba pa? Magkano lang ba yung kabuohang halaga ng nagawa mong mga proyekto? Kasama na yung sa COVID-19, bakit inabot ba ng 1 trillion pesos? 640 million times 12 equals 7.68 billion pesos plus 2 billion times 12 is 24 billion pesos plus Philippines regular revenue every year 18 trillion pesos plus 7 trillion pesos na inutang. Lahat-lahat ay 25 trillion 31 billion 680 million pesos. Dinepensahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isabong na di raw dapat isisi sa pagkawala ng higit 30 sabongero. It's not the fault of the management o kanang nagsabog. It's the fault of evil men doing something wrong. Ibang klase talaga ang pilosopiya ng ibinotong Pangulo na ito. Di ba dapat parehas may kasalanan? Kasi di ba dapat sa korte sila hinahatulan kung may kasalanan o wala? Bakit hinayaan mong pagpapatayin kung nalaman mo na? Alam mo nang may nangyari ng pagpapatay, hinayaan mo lang at hanggang sa dumami pa. Bakit tiyak mo ba na lahat ng pinatay ay dahil ng dadaya o gumawa ng kalokohan? At lahat ba ng kalokohan ay kamatayan ng parusa sa sariling kamay ng mga tao? Sila ba ang hukom? O na at dapat alisin na ang hukom? Sa anong issue ba ang pinag-usapan nyo ni Atong Ang? Kung bakit hinayaan mo ang pagpapatay at isabong? I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yung pogo yan. Walang pera dyan. Diretso sa PAGCOR yan, they talk with PAGCOR. The ambassador of China deals with kasi illegal yan sa... Why? Because it gives us 2 billion month. Malinis ba yan? Isabi mo illegal sa kanila. At ano ang mga lumabas na mga investigation na ibinunyag sa hearing? Kung gaano ka-illegal ang mga pinaggagawa na konektado dyan? Bakit nasisiguro mo bang walang naglalarong mga Pilipino dyan? Masyado atang makatanunghan ang sinabi mo. Di ba dapat ang BIR ang kukuha ng revenue mula dyan? Bakit kamo diretso sa PAGCOR? Pagrehistro o permit lang ata ang sa PAGCOR? Ano ba ang mga manggagawa niyan? Di ba mga foreigners din? Tapos mga Pilipino pinaalipin sa ibang bansa? Ulit, saan napunta yung 2 billion pesos per month kamo? Ba't wala man lang na umunlad na industriya sa Pilipinas? Sa salita mong kung bakit di mo pinasara, ay nangangahulugan ng alam mong illegal o di maganda ang POGO. Hinayaan mo ang Pilipinas na malugmok sa di maganda. Kaya tuloy dusa at mga kaguluhan ang naghahari sa Pilipinas, wala na booking ka na. Nagsilabasa na ang napakarami nyong baho o anomalyo o kasinungalingan na nalaman sa mga in-upload sa internet, sa Facebook, YouTube at Google. Magdasal ka na. Magsisi sa mga kasalanan ginawa mo. Ibalik mo yung sinasabi nilang mga bilyon-bilyong kinurakot nyo. At tiyak mapapatawad ka ng Diyos at o ni Jesus. Si Jesus mismo ang may aral niyan. Pag di mo ginawa, pinatunayan mong kay Lucifer ka talaga. Mr. President, nasabi ko na po sa inyo to, no? Nung mayor pa po kayo, na pinapapatay na po ako ng 2 beses. Okay? Ngayon, pati ba naman dito ngayon sa administrasyon nyo po, dati naman po tayo magkakilala, magkaibigan po tayo ng mayor kayo. Sana naman po, buhay ko na to, nakataya na to. Nakikiusap po ako ngayon. Yun lang po ang nakikiusap ko ngayon. I-explain ko naman, papaalala ko po sa inyo ulit ito ngayon. I-explain ko ulit ito. Noong nakaraang administrasyon, 2 beses na akong pinapatay ng mga gambling lord sa ni Ronnie Puno.